tandaan yun. Yung Holy Holy Land, si Kristo, the all-inclusive Christ. Yung Holy Temple, sumasagisag sa church. Sa church. At yung Holy City, sumasagisag sa kaharian. So para madaling tandaan, dapat ang panalangin natin, ito man ay personal, para sa mga kapatid, para sa negosyo, para sa anumang bagay, dapat nakatuon sa Kristo at Ecclesia para sa kanyang kaharian. Ano man ang ipanalangin natin. Now, gusto kong bumalik doon sa unang punto sa Roman numeral 1. Dahil binanggit doon na ang Panginoon siya yung pattern. Yes. Siya yung man of prayer. Man of prayer. Actually, yung man of prayer, hindi lang yun na nanalangin ng 3 beses. Na para bang mananalangin ako ngayon. Lalapit ako sa Diyos, siyempre mananalangin ako. Pagkatapos ng panalangin ko, bye-bye Lord, see you again next time. Pag nag-pray na naman ako, mamayang tanghali. Hindi ganun yung ibig sabihin ng man of prayer. Pag sinabi mong tao ng panalangin, actually sa Revelation 5:8, siya mismo yung insenso eh. Siya mismo ang panalangin. Mahirap unawain pero pag pinalitan mo, halimbawa, sinasabi natin dati, ako ay hindi lang makasalanan. Ako ay tao ng kasalanan. Maintindihan mo na. Na ang Panginoon, He is a man of prayer. Ang ibig sabihin nun, siya mismo ay panalangin. Amen. Hindi siya umaalis. Amen. Hindi siya humihiwalay sa Ama. Yes. Kung ano man ang sabihin niya, kaisa niya ang Ama. Ano man ang gawin niya, siya mismo ay kaisa ng Ama. Yun mismo ang ginagawa ng Ama. Amen. Kaya siya mismo ang panalangin. Kaya pagdating mo doon sa Apocalypse 8:3 naman, siya yung dinadagdag sa panalangin ng mga Amen. He is the incense na para maging katanggap-tanggap yung panalangin natin na maging mas mabangong samyo sa Ama, kailangan may dagdag si Kristo sa ating Yes. panalangin. Amen. Amen. So, napakalalim talaga ng panalangin. Pero Amen. dahil ito may kinalaman nga sa buhay kaharian, yung 3 na yun dapat tandaan natin. Number 1, dapat nagsasakatuparan to ng kalooban ng Diyos. Amen. Ikalawa, dapat nagdadala ito sa atin tungo sa Diyos. At ng mga kayamanan niya na ilalagay sa atin, ipupuno sa atin. Amen. Upang maging ating palustos. Hindi lang yun. Upang maging matustusan din natin ang iba. Amen. Kasi kung hindi pala tayo natutustusan, hindi tayo napupunuan, hindi tayo magiging hungkang. Amen. May posibilidad na matanggap natin hindi tinapay, isda at itlog, pwedeng mag-ahas sa tanas yung ahas. Oo nga. At yung alakdan, yung masasamang spirito yun. Amen. Kapag hindi tayo napunuan ng mga kayamanan ni Kristo, pwedeng yun ang matanggap natin. Kaya dapat sa ating pananalangin, ano man ito man ay may kinalaman sa daily bread, sa lahat ng bagay na may kaugnay sa kaharian. Amen. Dapat talagang pagkatapos ng panalangin, ang damdamin mo ay, napuspusan ng Diyos. Amen. Before you get the answer to your prayers, Amen. you actually get the giver himself. Amen. Na punuan ka ng mismong kasalamuha mo na siyang Espiritu. Amen. Kung gano'n, yun pala ang wastong panalangin. Yes. Kung hindi natin naranasan yung pagsisip-sip sa Diyos, pagpupunog sa Diyos, hindi pala yung wastong panalangin. Simple po, ang wastong panalangin sa buhay kaharian ay yung na-absorb natin siya bilang kayamanan. Yes. At napapalitan niya tayo. Yun ang tunay na pagtatatwa ng sarili. Amen. Amen. Tapos, katulad ng example naman yun, panalangin ni Solomon. Na-impress talaga ako na panalangin ni Solomon yun. Tapos nung nanalangin si Daniel, ganun na ganun ang pinag-pray niya sa sinabi na sa panalangin ni Solomon. Amen. Na facing
to the Holy Land, the Holy Temple, in the Holy City. Ganun pala ang panalangin na talagang dilinggin ng Panginoon. Amen. So, praise the Lord. Sa malalim na leksyon na ito, no? Amen. Tayo ay tao ng kaharian. So, we should be a man of prayer. Amen. Like, Amen. Amen.